Kabanata 361. Gayunpaman, hindi pa ito ang pinakanakakagulat sa mga sinabi. Nakangisi si Thomas na idinagdag pa, nag-iisip ako sandali. Kung ikaw ay isang katulong na host lamang, ang credit para sa magiging epekto ng New Year's Eve concert ngayong gabi ay mapupunta kay Jay, kaya wala talaga itong magiging epekto sa iyo. Upang maiwasan itong mangyari, upang makita ng direkta ang iyong mga kakayahan, nagpasya ako na para tanggalin si Jay at gawin kang pangunahing host, Daniel. Ngayong gabi, ikaw ang pangunahing host. Kung si Daniel ay hindi matapang na tao, siya ay nagulat sa mga salita ni Thomas hanggang sa puntong mahuhulog siya. Anong klaseng biro ito? Ang pangunahing host. Nagtrabaho lamang siya sa industriya ng mas mababa sa isang taon. Ehem. Mr. Mayo, nagbibiro ka ba? Tinakpin din ng kamay ni Ana ang mukha niya. Nagtatrabaho siya sa industriya ng maraming taon, ngunit wala siyang nakitang tao na ginagawa ito tulad ni Thomas. Samantala, si Thomas ay mukhang kalmado. Walang pakialam na sinabi niya, Daniel, may potensyal ka, ngunit ang iyong potensyal ay hindi pa buo. Ito ang pagkakataon mo ngayon. Naniniwala ako na hindi ka handa na maging isang assistant ng host sa iyong buhay, tama? Kung gusto mong umangat ng mas mataas at kumita ng higit pa, kailangan mong pilitin ang iyong sarili na gumawa ng mas mahusay. Agad na naging seryoso ang atmosphere. Nanatili itong tahimik ng halos 20 segundo. Ipinagpatuloy ni Thomas na sinabi, "Siyempre, ayokong pilitin ang ibang tao. Tanggapin mo man ang hamong ito, nasa iyo pa rin ang desisyon." Daniel, binibigyan kita ng 120 segundo upang pag-isipan ito. Upang tanggapin ang hamon o manatiling ordinaryo. Kailangan mo lang sabihin sa akin, oo o hindi. Magsisimula na akong magbilang ng oras. Inabot ni Thomas upang pindutin ang countdown button sa loob ng 120 segundo. Tick-tock, tick-tock. Gumagalaw ang minute hand. Bawat galaw na ginawa nito, malakas ang lakas ng pintig ng puso ni Daniel. Kung tinanggap niya ang hamon, maaaring maging sikat pagkatapos nito, ngunit maaari rin siyang matamba ng labis. Kung nanatili siyang ordinaryo, masisiguro niya kahit papaano na ligtas siya ngayon. Ngunit, kung napalampas niya ang isang magandang pagkakataon upang sumikat, makakamit pa rin ba niya ito? Palaging sinabi ng mga tao na ito ay now or never. Ang kanyang buhay ay hindi maaaring palaging sumabay sa plano. Ang noo ni Daniel ay balot ng pawis. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa mga kamao niya at mahigpit siyang napangisi. 3, 2, 1. Tapos na ang oras. Ano ang desisyon mo? Tinaikit ni Daniel ang kanyang mga mata, itinaas ang kanyang ulo at huminga ng malalim sa sariwang hangin. Ang desisyon ko ay... Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at mahigpit ang kanyang pagbuga ng isang salitang, oo. Siya, si Daniel Collins, ay nagpas siyang tanggapin ang hamon. Napakabuti. Malakas na hinampes ni Thomas ang desk ng opisina at nag-vibrate ito ng sobra kaya't naalog din ang ticket sa mesa. Daniel, maaari kang umalis sa opisina at maghanda ngayon. Ikaw ang magiging host ngayong gabi. Kabanata 362. Opo, sir. Malakas na sigaw ni Daniel at labis siyang nabalisa na muntikan na siyang sumaludo. Hindi pa niya naranasan ang stress at motivation na ibinigay sa kanya ni Thomas ngayon. Kailangan niyang maglagay ng 120% na effort. Mabilis siyang umalis sa opisina upang ihanda ang script para sa host ngayong gabi. Walang magawa na kinuskos ni Ana ang kanyang noo at nag-aalala siya habang sinasabi, "Ga. Hinahayaan mong si Daniel ang pangunahing host, ikaw lamang ang makakagawa ng ganitong bagay. Mr. Mayo, kung magiging magulo ito ngayong gabi, huwag mo akong sisihin." Umiti si Thomas na walang sinabi. At the same time, nilabag lang ni Jay ang kontrata sa Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Pagkatapos, agad siyang pumunta sa Hegemony Entertainment. Dumating siya sa office ng CEO, at nakita niya si Donald. Nang magkita sila, masayang sinabi ni Jay, "Mr. Cedar, nagawa ko na ang lahat ng inutos mo. Ito ay eksaktong sa hula mo." Napakatigas ng ulo ni Thomas kaya't hindi siya handa na magbayad ng $5 million para sa bayad sa pag-host. Tumango si Donald. Naturally, pagkatapos ng lahat ng oras ng pakikipag-ugnay sa kanya, masasabi ko na si Thomas ay ayaw mawala ng dignidad. Imposibleng ibababa niya ang kanyang dignidad sa ibang tao.
Umisi si Jay habang sinabi, Mr. Cedar, nakanselo ko ang aking pakikitungo sa Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Batay sa kontrata, kailangan kong mabayaran ang mga ito ng $600,000. Kailan mo ako mababayaran ng pera upang magawa ko ang kabayaran? Tumawa si Donald. Bakit? Ikaw ang pinakamaimpluwensyang host. Hindi mo kayang bayaran ng $600,000. Awkward na napakamot ng ulo si Jay. Naging adik ako sa pagsusugal kamakailan lang. Wala akong masyadong pera ngayon. Utang pa nga ako ng ilang daang libong dolyar doon. Mr. Cedar, ipinangako mo sa akin na babayaran mo ako ng $3 million hanggat nilalabag ko ang aking kontrata sa Scott's Remembrance. Naghihintay ako para sa pera upang mailigtas ang aking sariling buhay. Hindi siya sinagot ni Donald. Kakaibang tahimik ang opisina at naging kakaiba ang atmosphere. Tinatong ni Flora ang kanyang mga panang nakayuko. Focus lang siya sa pagtingin sa mga kuko nito. Ang sitwasyong ito ay tumagal ng halos 1 minuto bago balisa na tanungin ni Jay, Mr. Cedar, ano ang iniisip mo ngayon? Huwag kang manahimik. Tinatakot mo ako. Umiti si Donald. Jay, nangako ba ako na bibigyan kita ng $3 million? Kunwaring tanong niya. Ha? Sanay na si Donald. Nang marinig niya ito, agad niyang nalalaman ang sinusubukang gawin ni Donald. Tinisipa ba siya ni Donald sa hagdan ngayon? Tinusubukan ba niyang tanggihan ang kanilang kasunduan? Galit na sabi ni Jay, Mr. Cedar, hindi mo mahawakan ang mga bagay na tulad nito. Tinangako mo sa akin na hanggat tatapos ko ang deal, babayaran mo ako ng $3 million. Bakit mo naman sinira ang pangako mo? Tumawa si Donald. Huwag mo naman ako gawing masama. Tinisira ko ang pangako ko, so what? Hindi ka rin ba pumayag na mag-host ng konsyerto ng Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment? Ngunit sinira mo rin ang pangako mo, di ba? Nanlumo si Jay. Mr. Cedar, huwag kang lumayo sa usapan. Huminga si Donald ng usok. Malayo na ang pinag-uusapan natin. Ano ang magagawa mo sa akin? Hindi ka ba nag-aalala na babalik ako sa Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment? Haha. Jay, sa tingin mo talaga napakahalaga mo. Tinanggihan mo ng personal ang kontrata ni Thomas at ngayon nais mong bumalik. Batay sa karakter ni Thomas, gugustuhin ka ba niyang bumalik? Come on. Nabigla si Jay sa sandaling iyon. Tama si Donald. Sa paraan ni Thomas, hindi na siya makakabalik sa kumpanya at magtatrabaho muli. Samantala, gumawa lamang ng verbal agreement sina Jay at Donald. Wala silang pinirmahan na anumang kontrata sa papel. Naturally, ang ganitong uri ng bagay ay hindi mapoprotektahan ng isang kontrata. Kaya, mingitan lamang ni Jay sa sarili niya ang kanyang hinaing. Ikaw, Donald Cedar, napaka-taksil mo. Kabanata 363. Umiling si Donald. Ang isang mahusay na tao ay walang awa. Hindi mo ako masisisi. Kung nais mong sisihin ang isang tao, sisihin mo lang ang iyong sarili sa pagiging sobrang bobo. Hindi ka host ng Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment ngayon. Sa akin, nawala ang halaga mo. Bakit pa ako magbabayad para sa isang item nang walang anumang halaga? Gustong umiyak ni Jay. Bakit siya naging bobo? Kung hindi niya pinagkatiwalaan si Donald, tapat sana siyang nag-host ng concert para sa Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment ngayong gabi. Una, maaari siyang maging mas tanyag. Pangalawa, maaaring makuha niya ang bayad na $600,000 sa kanyang sariling bank account. Ngunit ang mga bagay ay nawala ngayon. Hindi lamang siya nakatanggap ng bayad sa pagganap, ngunit kailangan din niyang magbayad ng $600,000 dahil lumabag siya sa kontrata. Mayroon pa siyang ilang daang libong dolyar na utang. Habang inisip niya ito, mas nababalisa siya. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nagalit. Ang lahat ay dahil kay Donald. Napangisi siya ng ngipin at sumama ang tingin kay Donald. Donald Cedar, naglakas loob kang lokohin mo ako. Papatayin kita. Bago siya sumugod, 2 malakas, matangkad, at malalaking bodyguards ang agad na lumakad pasulong. Pinuhat ng bawat isa sa kanila si Jay mula sa bawat gilid. Nagbuga si Donald ng usok. Masyadong mabaho ang kanyang bibig. Spray niyo deodorant sa kanya. Oo. Isang bodyguard ang nagbukas ng bibig ni Jay, habang ang ibang bodyguard ay kinuha ang deodorant at sinabog ito sa bibig ni Jay. Nagpumigla sa sakit si Jay. Nang sandali pa, nagsimula na siyang magpula sa bibig at hinimatay.
Ngayon na ang kanyang lalamunan ay nalasan ng deodorant, napakahirap para sa kanya na magsalita at ipagpatuloy ang pagiging host. Talagang nasira ang career ni Jay. Dalhin siya at itapon sa harap ng ospital. Opo, sir. Tinala ng mga bodyguard si Jay palabas ng opisina. Nag-thumbs up si Flora kay Donald. Mr. Cedar, tinanggal mo ang nangungunang host ng Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment nang hindi gumagastos ng kahit na sentimo. Kamangha-mangha ang iyong pamamaraan. Ito ay napakadali. Napatawa si Donald nang sinabi niya, ito lang ang aking unang hakbang. Maghintay ka lang at tingnan. Gusto kong tuluyang masira ngayong gabi ang Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Sa sandaling iyon, ang Remembrance Cultural Arts Entertainment ni Scott ay naghahanda ng lubusan para sa concert na nagsisimula na sa lalong madaling panahon. Habang sila ay sobrang abala, isang silver na BMW ang huminto sa harap ng pasukan at isang lalaki na nakasut ang naglakad palabas. Naglakad siya papasok sa gusali at pumunta sa opisina ni Anna habang ginagabayan siya ng receptionist. Sa oras na ito, nandoon din si Thomas. Tinatalakay nilang dalawa ang huling mga detalye ng concert. Nang makita ni Anna ang lalaking naglalakad, natigilan siya ng ilang segundo. Bakit siya dumating? Ang lalaking dumating ay ang pinakamalaking sponsor ng concert ng Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment ngayong gabi. Siya si Ollie Gadsden, ang General Manager ng Stellar Jewelers sa Southland District. Pagkatapos lamang ng pagsisikap ni Anna na makuha niya ang isang malaking negosyante upang i-sponsor ito. Ang concert ay magsisimula ng mas mababa sa 2 oras. Wala nang iba pang maaaring mangyari sa puntong ito. Ang concert na ito ay hindi na kumita ng maraming pera at naging sanhi pa rin ng ilang pagkalugi. Kung may nangyari man sa pinakamalaking sponsor, mahirap matansya ang dami ng perang mawawala sa kanila. Kaya, nagpakita si Anna ng good attitude kay Ollie. Nagpakita siya ng isang mahinhinang ngiti habang tinanong, Mr. Gadsden, bakit ka po nandito sa aming kumpanya? Bakit hindi mo ako sinabihan ng mas maaga upang makapag-ayos ako ng ilang mga tao para salubungin ka? Napatawa si Ollie. I inform kita kanina. Haha. Hindi mo rin ako sinabi sa akin kanina bago mo pinalitan ang host sa huling minuto, hindi ba? Kabanata 364. Nang marinig iyon, sina Anna at Thomas ay may masamang kutob na. Nakatutuwang isipin na inalis lamang nila si Jay Colbert at humigit kumulang na 30 minuto. Kahit na ang ilang mga tao sa loob ng Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment ay hindi pa nalaman ito. Kaya't sa maikling panahon, paano nalaman ni Ollie Gadsden ang tungkol dito? Isang kakilakilabot na pag-iisip ang pumasok sa isip ni Thomas. Maaari ba itong isa pang pag-setup? Si Donald Cedar ay nag-set up ng scheme pagkatapos ng isa pang scheme at determinado siyang pabagsakin ang Remembrance Cultural Arts Entertainment. Bagaman masamang mawala ang kanilang pangunahing MC, hindi ito nangangahulugan na sila ay nawala ng pag-asa. Ito ay katulad ng pagputol ng mga bisig ng isang tao. Napakasakit nito, ngunit kung agad na magamot, maaaring mabuhay ang isa. Ngunit paano makakaligtas ang isang tao kung sinipsip mo ang lahat ng kanilang dugo? Si Ollie Gadsden ang biggest sponsor ng Scott ng Remembrance Cultural Arts Entertainment. Kaya, kung tumanggi siyang makipagtulungan sa kanila, ito ay magiging masama sa pagkawala ng kanilang dugo kung sila ay dumudugo hanggang sa kamatayan. Nagdusa na sila ng maraming pagkalugi, ngunit ngayon, kung nawala ang kanilang pangunahing sponsor, ang Scott's Remembrance Cultural Arts ay malamang na maparalisa dahil sa isang concert. Paano nila mababayaran ang sweldo ng napakaraming mga manggagawa? Paano sila magbabayad para sa napakaraming appearance fee ng mga artista? Masasabi talaga na si Donald Cedar ay naglalaro ng isang talagang maruming trick sa oras na ito. Tinusubukan ni Anna na isave ang sitwasyon. Mr. Gadsden, biglaang nangyari ang mga bagay at hindi kami handa. Si Jay Colbert ay ang nagbanta pa sa amin at wala kaming ibang mga pagpipilian, kaya wala akong pakialam. Malamig na tumawa si Ollie Gadsden at sinabi, ang alam ko ay noong pumirma ako sa kontrata sa iyo, malinaw na hiniling ko na si Jay Colbert ang pangunahing MC. Ngunit ngayong pinatalsik niyo siya, nilabag mo muna ang kasunduan. Maaari ko nang wakasan ang sponsorship ng buo at wala kang makukuha kahit isang sentimo. Huwag, pag-usapan pa natin ng kaunti. Hindi na kailangan iyon. Alinman ibalik mo si Jay Colbert o babawin ko lahat. Magdesisyon ka ngayon. Hindi nakipaglaban si Anna Caspian laban sa sobrang agresibong si Ollie Gadsden. Ibalik mo si Jay Colbert.
Oh, kung gayon wala silang pagpipilian kundi magbayad para sa isang $5 milyong na bayad sa appearance fee. Ngunit tinapos nila ang kanilang negosasyon sa talagang hindi magandang termino sa huling panahon. Posible bang ibalik ulit siya? Ngunit kung hindi nila siya maibalik, mawawalan sila ng pinakamalaking sponsor. Mawawalan sila ng pera. Pagkatapos, ang concert ay manganganib. Walang pagpipilian. Sa ngayon, napapanood lamang nila ang New Year's Eve dahil walang ibang paraan upang mailigtas ito. Paano napunta sa puntong ito? Tumingin si Ana Caspian at bumantong hininga. Si Donald Cedar ang pinaka nakakainis sa sitwasyong ito dahil siya ang gumagawa ng monkey business sa likuran ng mga eksena. Naisip niya na basta-basta na lamang na tinataboy si Jay Colbert at ang paghahanap ng isang papalit sa kanya ay sapat na. Ngunit sino ang nakakaalam na si Donald Cedar ang nagbigay ng kanilang pinakamalaking sponsor? Hinihila niya ang bawat trick sa libro. Sa huli, si Ana Caspian ay may kakayahan lamang at propesyonal sa kanyang trabaho. Paano niya masasanggan si Donald Cedar pagdating sa mga ganitong scheme? Natalo sila. Tuluyan ng nabigo. Si Ollie Gadsden ay nasiyahan ng husto nang makita niya ang malungkot na tingin sa mga mata ni Ana. Kaya inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likuran niya at masiglang sinabi, "Huwag mong sabihin na walang awa ako. Kung maibabalik mo si Jay Colbert sa loob ng 20 minuto, hindi ko nababawiin. Ngunit kung hindi mo magawa ito, kung gayon ay huwag mo akong sisihin sa paglaban ko sa iyo." Pagkatapos, tamad siyang bumaba sa sofa at naghintay. Sa totoo lang wala siyang balak na mag-invest sa una. Alam niya na kahit na gusto ni Ana Caspian na hanapin si Jay Colbert. Hindi niya ito magawa dahil kasalukuyan siyang nakahiga sa entrance ng ospital dahil ang boses niya ay tuluyang nawala dahil sa lason. Ang desisyon na mag-divest ay inihanda na. Nanatili siya roon dahil nais niyang masaksihan ang nakakaawang mukha ni Ana Caspian dulot ng desperasyon. Ang pinakadakilang libangan ni Ollie Gadsden ay mapanood ang mga taong nagdurusa sa paghihirap na walang pag-asang mabuhay. Siya ay isang tunay na psychopath. At, tulad ng hinulaan ni Ollie Gadsden, pagkatapos timbangin ang losses at profit, kalaunan hinugot ni Ana Caspian ang kanyang telepono at naghanda na tawagan si Jay Colbert. Pero, Kabanata 365. Biglang pinahinto ni Thomas ang kamay niya at mahina akong umiling. Hindi ito nahalata ni Ana Caspian, ngunit maging si Thomas Mayo. Ang paggawa ng tawag sa telepono na iyon ay walang ibang layunin maliban sa taasan ang pride ni Ollie Gadsden, kaya't wala itong silbi. Tinabi ni Ana habang may mapait na ekspresyon, "Ngunit Mr. Mayo, kung hindi ako tumawag sa kanya, tiyak na mapapahamak tayo." "Narito ako, hindi tayo mapapahamak," nakangiting sabi ni Thomas. Si Ana ay walang imet, wala talaga siyang ideya kung saan nanggaling ang lakas ng loob ni Thomas Mayo. Ang kanilang pinakamalaking sponsor, na nakaupo mismo sa harap nila, ay nagbabanta na wakasan ang kanilang sponsorship. At ang kanilang concert ay malapit ng masunog hanggang maging abo, kaya bakit nagpapatuloy ang ngiti ni Thomas Mayo na parang walang nangyayaring masama? Ollie Gadsden, ikaw ba ang general manager ng Stellar Jewelers sa Southland District? Mahinahong tanong ni Thomas. Nakataas ang ulo ni Ollie Gadsden. Oo. Ang aming mga Stellar Jewelers ay kabilang sa top 3 na mga kumpanya ng alahas sa buong mundo. Ang aming kumpanya ay nagbigay ng higit sa 80% na sponsorship para sa inyong New Year's Eve concert. Kung mawala sa iyo ang aming suporta, ang Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment ay babagsak at malulugi pagkatapos ng concert na ito. Napagtanto mo ba ang bigat na dulot nito? Tumango si Thomas Mayo. Inabot niya ang kanyang bulsa at hinawakan ng gintong card na sumisimbolo sa isang miyembro ng pamilya ng Stellar Jewelers. Hindi niya inaasahan na ang nangyari sa Milan ay magagamit pala niya dito. "Bibigyan din kita ng 20 minuto, nagsalita si Thomas. Parehong lumingon sina Ana at Ollie upang tumingin kay Thomas, hindi sigurado sa sasabihin niya. Narinig lamang nila si Thomas na nagsalita sa mahinang boses. Sa loob ng 20 minuto, pipili ka kung dadagdagan mo ng 30 milyong higit pa sa bayad sa sponsorship ng Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment, o ikaw ang sisihin at mag-resign ng mag-isa. Napatingin si Ollie Gadsden kay Thomas Mayo na para siyang baliw, anong uri ng biro ang ginagawa niya. Bagaman malinaw na si Thomas Mayo ang binyantaan, ngunit base sa tono ng kanyang boses na siya ang nagbabanta kay Ollie Gadsden. Namangha talaga siya. "Thomas Mayo, ikaw talaga ang pinakakakaibang taong nakilala ko. Ano ang sinabi mo? Pipili ako kung magdagdag ako ng mas maraming pera o mag-resign.
Hindi mo ba nalaman ang sitwasyon? Kung hindi ko ilalagay ang pera, tapos na ang Scots Remembrance Cultural Arts. At dito ka pa rin nagpapanggap na ikaw ang namamahala. O Diyos, mamamatay ako sa kakatawa, sandali lang, pahinga muna ako. Napakunot ang mga kilay ni Ana Caspian, naguguluhan kung bakit biglang binigkas ni Thomas ang mga salitang iyon. Tumingin siya kay Thomas ng mas nakakunot na kilay. Mr. Mayo, sinusubukan mo bang mag-crack ng joke dito? Ang Stellar Jewelers, ang aming pinakamalaking sponsor sa oras na ito, ay ang nakatayo sa likuran ni Ollie Gadsden. Hindi siya pareha sa level ni Jay Colbert. Huwag kang malito sa kanya at kay Jay Colbert. Lumapit si Ana kay Thomas at bamulong sa tenga. Mr. Mayo, alam ko na hindi ka lumuluhod sa kahit na sino. Ngunit ito ay nakasalalay sa future ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment, kaya nakikiusap ako sa iyo na ibaba ang iyong ulo kahit isang beses lang, please. O kung hindi man, katapusan na ito ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Ang mukha ni Thomas ay parang nagpipigil. Huminga siya ng mahina, sumandal sa likuran ng kanyang upuan, at nagsimula ng 20 minutong countdown timer. Nagsisimula ang countdown ngayon, dahan-dahang sinabi ni Thomas. Ollie Gadsden, iminumungkahi ko na magmadali ka na. Dahil kung ang halaga ng sponsor ay hindi tumaas ng isa pang $30 million pagkatapos ng 20 minuto, ang posisyon mo ay kukunin ng iba. Ahaha. Oh, talaga ba, Thomas Mayo, sa tingin mo madali akong matatakot? Tinasabi ni Ollie Gadsden na mapang-uyam. Gusto kong makita kang subukang alisin ako sa aking upuan. Gayun din, hayaan mong sabihin ko sa iyo na hindi na kailangang maghintay ng 20 minuto. Maaari kong ipagbigay alam sa iyo sa ngayon na ang Stellar Jewelers ay hindi magiging sponsor ng New Year's Eve concert na ito. Hintayin mo lang ito, tanga ka. Kabanata 366. Si Thomas Mayo ay hindi nagpakita ng inis nang harapin ng sobrang agresibo na si Ollie Gadsden. Sa halip, nanatili siyang composed. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang listahan ng mga kontak at nag-scroll pababa sa pangalan ng isang tao. Zach Quinn. Pagkatapos ay nakaupo lang siya doon at tahimik na nag-edit ng mahabang string ng text bago magpadala ng mabilis na mensahe kay Zach Quinn at pagkatapos ay patayin ang kanyang telepono. Ginawa niya ang lahat ng wala pang 2 minuto. Walang nakapansin ng kanyang mga kilos. Hindi na mapakali pa si Ana at nagpas siyang akitin si Thomas sa huling pagkakataon. Ginoong Mayo, hindi ito ang oras upang kumilos ng madali. Lahat dapat gawin ng makatuwiran. Ang aming hangarin ay maglagay ng isang kamangha-manghang konsyerto upang makakuha kami ng higit na pagkilala sa Southland District. Ngunit lahat ng iyong ginagawa ngayon ay parang pagtatantrem. At sa totoo lang, ano ang pagkakaiba sa isang bata? Gayunpaman, nanatiling matatag pa rin si Thomas tungkol sa kanyang desisyon. Tahimik na sinabi ni Thomas, ang mga desisyon na aking nagawa ay hindi na mababago. Si Ana Caspian ay napabuntong hininga, bumagsak pabalik sa kinauupuan, at umiling na walang magawa. Walang saysay na subukang akitin si Thomas Mayo dahil para siyang isang mabahong bato mula sa banyo, matigas at hindi na magbabago. Nagsisimula na siyang magsisi sa kanyang desisyon na kunin ang negosyo sa Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Originally, naisip niya na si Thomas Mayo ay hindi isang ordinaryong tao. At binago nito ang kanyang mga impresyon sa mga kalalakihan, na iniisip niya na mayroon pa ring ilang mga makatuwiran at malakas na kalalakihan kagaya niya. Gayunpaman, ang pag-uugali ni Thomas ngayon ay magbibigay ng isang malaking pagkalugi para sa kanya. Lumilitaw na ang mga kalalakihan ay laging magiging walang kakayahang matutong mag-isip ng makatuwiran tungkol sa mga sitwasyon. Natatakot ako na ito na ang huling araw ko sa Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Ang pag-iisip tungkol sa lahat ng ito ay ikinagalit ni Ana mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tick-tock, tick-tock. Ang 20 minutes ay hindi isang mahabang panahon na nagtapos iyon ng ganoon lang. Tumayo si Ollie Gadsden mula sa kanyang kinauupuan. Inayos ang kanyang short at sinabi sa isang mapanutsyang ngiti. Ginoo at ikaw na babae, humihingi ako ng paumanhin ngunit ang pag-sponsor para sa ngayong gabi ay nakansela, kayong dalawa ay maaaring maghanda upang manirahan sa hangin. Nang malapit na siyang umalis, biglang. Mayroong ilang mga katok sa pinto ng opisina. Pasok, mahinahon na sinabi ni Thomas. Bumukas ang pinto, isang matangkad na lalaki ang pumasok, isang dokumento ang nasa kanyang mga kamay. Nang makita ni Ollie Gadsden at Ana Caspian ang lalaki, nagulat sila.
Ang lalaking dumating ay si Henry Green, Vice General Manager ng Stellar Jewelers Southlands District Branch. Ang hindi maintindihan ni Ana Caspian ay ito, kinakailangan bang dumating ang dalawang tao na ito? Ang hindi maintindihan ni Ollie Gadsden ay hindi naman niya sinabi kay Henry Green na pumunta dito, kaya bakit siya sumulpot ng bigla-bigla kung kailan niya lang gusto. Bahagyang yumuko si Henry Green kay Thomas Mayo bago ito iabot sa kanya ng isang dokumento mula sa kanyang kamay at inilagay ito sa mesa ni Thomas. Ginoong Mayo, ito ang pinakabagong kasunduan sa pag-sponsor na inihanda ng Stellar Jewelers, na may karagdagang 30 milyong bayad sa sponsorship. Mangyaring tingnan ito. Boom! Parehong natigilan sina Ollie Gadsden at Ana Caspian, ano ang nangyayari? Bakit naging iba ang sitwasyon kaysa sa hinulaan nila? Nabanggit ni General Manager Ollie Gadsden ang pagkansela ng sponsor, ngunit bakit naihatid ng Vice General Manager ang dagdag na kontrata sa sarili niya? Ano ang ginagawa ng mga panloob na empleyado ng Stellar Jewelers? Sino ang nagsabi sa iyo na pumunta dito, Henry Green? Binigyan ko ba kayo ng autoridad na magbalangkas ng kasunduang ito? Alam mo bang ang mga kontrata na hindi ko inihanda ay walang legal na epekto? Nagalit ng sobra si Ollie Gadsden na nagsisigaw siya ng malakas. Henry Green, maaari mo nang ibalot ang iyong mga bag ngayon. Umalis ka na at ibigay ang resignation letter para sa sarili mo bukas, huwag mo akong pilitin na puwersahin ka. Narinig mo ba ako? Malamig na tumawa si Henry Green. Ang taong kukolekta ng resignation letter ay ikaw, malamig na ungol niya nang humarap siya kay Ollie Gadsden. Ano ang sinabi mo? Ollie Gadsden, opisyal ka ng tanggal sa kumpanya. Kabanata 367. Tumawa si Ollie Gadsden. Fired. Ang isang bangkos ng basura. Ako ang pangkalahatang tagapamahala sa Southland District at ako lamang ang makapag-fire ng mga tauhan dito, walang ibang makakatanggal sa akin. Sino ka ba sa tingin mo? Anong kapangyarihan ang mayroon ka upang tanggalin ako? Iniling-iling ni Henry Green ang ulo. Kumuha siya ng isang resignation letter mula sa kanyang bulsa at ipinasa ito kay Ollie Gadsden. Tingnan mo ang iyong sarili. Ang resignation letter na ito ay isang utos mula sa punong himpilan ng Milan na nagsasaad na ikaw, Ollie Gadsden, ay tinanggal ng pinuno ng pamilyang Queen mula sa Stellar Jewelers Headquarter. Ngayon, ako, si Henry Green ang magiging pangkalahatang tagapamahala na sa Southland District. Naririnig mo ba ako? Ito. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Ollie Gadsden. Anong klaseng biro ito? Bakit biglang interesado ang mga taong ito mula sa Milan headquarters sa nangyayari sa Southland District? Marami silang ibang mga subsidiary, bakit naman bigla silang magtatanggal ng tao as such an odd timing? Imposible. Ito ay hindi lang ito isang coincidence. Inagaw ni Ollie Gadsden ang letter of termination, at sa liham, malinaw na sinabi na siya ay natanggal na nga. Maliban dito, nakatanggap din siya ng mensahe sa kanyang telepono na inaabisuhan siya na kailangan niyang kolektahin ang kanyang resignation letter mula sa kumpanya bukas. Tiyak na naayos na ang lahat. Hindi pwede ito, hindi pwede. Bakit bigla akong sinibak? Ako ang general manager sa Southland District, bakit ako matatanggal? Hindi makapas siya si Ollie Gadsden kung tatawa ba siya o iyak, literal na hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Kanina, siya ay mayabang, Malcolm Thomas, nagsasabi ng mga bagay tungkol sa pagkansela ng sponsorship. Ngunit pagkalipas ng 20 minuto, ang kanyang posisyon bilang general manager ay kinuha ng iba. Lahat ng sinabi ni Thomas Mayo ay tama. Bumagsak siya ng kaiya-hiya sa lupa, hindi niya matanggap ang resulta. Nagtrabaho siya ng 10 taon upang maging pangkalahatang tagapamahala. Siya ay naging isang bootlicker at nagpadala siya ng napakaraming regalo, ngunit nang wala pang kalahating taon sa posisyon na ito at nang hindi pa niya nakuha ang pera, siya ay pinatanggal na. What a loss! What a freaking great loss! Kinamumuhian ni Ollie Gadsden ang kanyang sarili para dito. Kung sa bagay, bakit siya pumayag na gawin ang mga maruming trabaho na ito? He wished he'd knows better kaysa makinig kay Donald Cedar at sumang-ayon lamang na sponsor ang Remembrance Cultural Arts Entertainment ni Scott. Inisip lang niya na sakta ng ibang tao upang kumita ng mas maraming pera. Ngunit, sa huli, siya ang dapat magbayad ng price. Umiling si Thomas at tahimik na sinabi, tulad ng iminungkahi ko dati, kung pumayag kang taasan ang mga bayarin sa sponsorship ng $30 milyon mula sa simula, wala ka sana sa sitwasyong ito. Ikaw lang ang dapat nasisihin para sa iyong mga aksyon.
Ang tao ay iyak lamang kung ang kamatayan ay nakatingin na sa kanila sa mukha kung ito ay malapit na. Hindi sila nakikinig sa sinasabi ng ibang tao pagkatapos lamang ng isang bagay na mangyari ay saka na lang nila pinagsisisihan ito. Kinuha ni Thomas Mayo ang dokumento mula sa mesa, nascan ito ng saglit, at sinabi, walang problema sa kontrata, inaprubahan ito ng aming panig. Maraming salamat sa pagpunta, Ginoong Green. Tinaway ni Henry Green ang kanyang mga kamay at tumugon, walang anuman, Ginoong Mayo, tayong dalawa ay dapat na higit na magtulungan sa hinaharap, upang mapaunlad ang ating relasyon. Siyempre. Sina Henry Green at Thomas Mayo ay nag-usap sandali, at si Henry ay nanatili sa kahilingan ni Thomas, upang mapangyari ang konsyerto ng bisperas ng bagong taon na malapit nang magsimula. At para naman kay Ollie Gadsden. Ollie Gadsden, naniniwala akong hindi ka bumili ng mga tiket para sa konsyerto ng bagong taon. Kung ganoon, mangyaring iwanan ang Remembrance Cultural Arts Entertainment ni Scott, mahinahon na sinabi ni Thomas. Ay, tama, mapapanood mo ng libre ang konsyerto ng bagong taon ng Hegemony Entertainment. Dahil naniniwala akong dapat may magandang relasyon kayo ni Donald Cedar. Matapos sabihin iyon, sinenyasan ni Thomas si Ollie Gadsden na itapon palabas gamit ang isang wave ng kanyang mga kamay. Hindi mahalaga kung gaano ang pagmamakaawa kay Ollie Gadsden, tumanggi si Thomas na makinig rito. Tulad ng sinabi ni Thomas Mayo, pretuhin ang iba't ibang mga tao na may iba't ibang mga taktika. Hindi sa hindi kita binigyan ng anumang mga pagkakataon. Ngunit binigyan kita ng pagkakataon, ikaw lang ang walang alam kung paano ito pahalagahan. Sumulyap si Thomas sa kanyang relo at sinabi kina Ana at Henry. Magsisimula na ang konsyerto ng bagong taon ni Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainments. Magsisimula ba tayo sa mga upuang VIP? Kabanata 368. Matapos ang paanyaya ni Thomas, sinundan ni Henry Green si Thomas sa VIP seat. Ito ang perpektong posisyon dahil madali nilang makita ang lahat ng mga superstar at mga awit na gumaganap mula sa anggulong ibinigay sa kanila. Umupo si Ana Caspian sa tabi ni Thomas Mayo na nakayuko ang ulo. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla niyang sinabi kay Thomas, humihingi ako ng paumanhin Ginoong Mayo, dapat sana ay pinagkatiwalaan kita. Nagkibit balikat lang si Thomas. Hayaan mo na iyon, huwag mo nang isipin. Sa pagkilos at pagsasalita ni Thomas ng ganito, mas pinipilit ni Ana na humingi ng paumanhin. Mas gusto niya si Thomas na magalit sa kanya, ngunit ang naramdaman niya ngayon ay isang malakas na pakiramdam ng pagkakasala. Ngayon lamang niya napagtanto na si Thomas Mayo ay hindi tulad ng mga average trashy men. One could only have faith with this guy. Gayunpaman, hindi niya maipulupot ang kanyang ulo sa kung paano na-handle ni Thomas ang lahat. Sa isang mausisang isip, tinanong ni Ana, Mr. Mayo, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano mo nagawa iyon? Simple lang. Kaibigan ako ng matandang tagapamahala ng Stellar Jewelers, paliwanag ni Thomas. H, huwag sabihin sa sino man ang tungkol dito. Hindi makapagpasya si Ana kung tatawa ba siya o iyak, kung alam niya ang tungkol dito ng mas maaga, hindi sana siya nag-alala tungkol sa anumang bagay. Kaya pala hindi talaga nakakagulat na si Thomas ay walang takot mula sa simula. Sa lahat ng kanyang pagkontrol, ano ang maaaring makapagpatakot sa kanya? Sa gitna ng mapait na ngiti ni Ana, nagsisimula na sa tamang oras ang konsyerto ng Remembrance Cultural Arts Entertainment ng bisperas ng bagong taon. Una, inialay ni Kaiser Wrangel ang unang kanta, ito ay isang magandang pagsisimula. Pagkatapos nito, lumitaw ang pangunahing MC. Gayunpaman, hindi kung paano iniisip ng mga tao dahil ang host para sa Remembrance Cultural Arts Entertainment ng Scott sa oras na ito ay malaking shot ng mundo ng media. Si Jay Colbert, ngunit ito ay isang pamilyar na bagong mukha. Daniel Collins. Sa una, mahirap para sa mga tao na tanggapin siya. Mula sa SSR hanggang N, mula sa isang singsing na brilyante hanggang sa isang rhinestone ring, ang ganitong uri ng polar disparity ay medyo mahirap lunukan. Maraming tao ang lumipat kaagad ng channel. Ang live na mga tao din ay nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan sa mga napanood. Ito ay isang foreseen situation. Naupo si Thomas Mayo sa katahimikan, pinapanood ang palabas ni Daniel Cullen, nagtataka kung paano niya mababago ang mga sitwasyon sa harap ng pagkabigo ng madla. Gayunpaman, nakatayo lamang doon si Daniel Collins, hindi gumagalaw o nagsasalita, na parang kinilabutan siya. Nakatayo lang siya doon at pinapanood habang nilalabas ng madla ang kanilang emosyon.
Tumayo siya roon ng 3 minutes. Dapat malaman nila kung ang isang palabas ay nagpatuloy sa 3 minutong blankong panahon, ito ay isang nakakatakot na bagay. Ang lahat ay naniniwala na si Daniel ay pipi at ang palabas ay screwed. Ang noo ni Ana Caspian ay nabasa ng malamig na pawis. Ang sariwang mukha na ito, na mas mababa sa 1 taon lamang sa industriya, ay mukhang hindi maaasahan. Matapos ang 3 minuto, natapos na ipahayag ng madla ang kanilang kasiyahan, at unti-unting nawawala ang mga sigawan. Itinaas ni Daniel Collins ang kanyang mikropono, at makalipas ang ilang mga chuckle na mahinahon sinabi niya, "Pagod na kayo, hindi ba? Is it my turn now?" Paf! Ang live audience ay nainas, ngunit natagpuan din nila na nakakatawa ang senaryo. Hindi pa sila nakita ng isang taong tuso tulad niya. Natahimik si Daniel dahil masyadong malakas ang emosyon ng madla para magsalita siya sa kanila, kaya naghintay siya hanggang sa mapagod sila bago siya nagsimulang magsalita. Lahat ay nainas ngunit sa parehong oras ay nalibang sa kanyang single sentence na kung saan ito ay talagang kahanga-hanga. Ang tao ay ganoon. Sa totoo lang, hindi ito isang malaking bagay, at pagkatapos ng kaunting paglabas at ilang mga chuckle, they would get over it. Si Daniel Collins ay may talagang maimpluwensya sa emosyon ng audience. Kabanata 369. Sa susunod na sandali, nagpapakita siya ng ilang maiikling jokes na nagpatawa sa audience. Ang konsyerto ay tila naging isang stand-up comedy habang patuloy siyang sunod-sunod na nagbibiro. Habang pinapanood ng audience ang kanyang pagtatanghal, lalo silang nahuhulog dito. Ang mga dati nilang reserbasyon sa kanya ay unti-unting nawala. Sa ilang minuto lamang, ganap na tinanggap ng audience si Daniel Collins. Tumagal lamang ng ilang minuto para ang kanilang dismissal ay mapakitaan ng pagtanggap. Bilang isang MC, ipinapakita niya ang kanyang kamangha-manghang mga talento. Pagkatapos, nagpatuloy ang pagganap niya bilang normal at ang mga superstar ay sunod-sunod na lumabas sa entablado. Sino ang makakaalala kay Jay Colbert? At isang interesting na bagay ang nangyari. Ang mga tagapakinig ay hindi lamang nawala ang attitude kay Daniel, ngunit sa halip ay na-miss nila siya. Dahil ang pakikinig lamang sa mga kanta ay maaaring maging nakakainip, ang mga biro ni Daniel ay naging isang mahusay na pampaganya para sa lahat. Tinatawa niya ang madla sa bawat agwat pagkatapos nilang makinig ng ilang mga kanta. Nakadagdag ito ng isang hindi kapani-paniwalang magandang vibe sa venue. Nang makita ni Ana ang paningin na ito, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Naniniwala siya na kung magpapatuloy ang kalakaran na ito, ang personal na value ni Daniel ay tiyak na mag-skyrocket sa pagtatapos ng konsyerto na ito. Posible pa para sa kanya na lumitaw bilang isang mataas na ranggo bilang isang MC. Hindi ko mapigil ang humanga sa pananaw ni Thomas. Habang pinapanood ni Thomas ang pagganap, tumunog ang kanyang cellphone. Napatingin siya sa kanyang mobile phone at nakita na ang asawa niyang si Emma ang tumatawag. "Kumusta, Emma? Thomas, uuwi ka ba ngayong gabi upang ipagdiwang ang bisperas ng bagong taon?" "Paumanhin, nagtatrabaho ako, at kailangan kong bumalik na sa trabaho." "Mayroon ka bang kailangan?" Mayroong ilang segundo ng katahimikan sa kabilang dulo ng telepono. "Wala kang dapat ikabahala. Nagtatanong lang ako. Kung busy ka, I will hang up." Beep. Tiningnan ni Thomas ang home screen ng kanyang telepono, at biglang, naramdaman niya ang kawalan ng laman sa kanyang puso. Umiling-iling si Ana at ngumiti, mukhang gusto talaga ng asawa mo na umuwi ka kasama siya. "Oh, normal yan, alam mo. Kapag ang mga tao ay nagsisimula sa bagong taon, walang kahit na sino ang hindi magnanais na ang kanilang mga mahal sa buhay ay nasa tabi nila." Sa pag-ubo, iminungkahi ni Ana, "Halos tapos na tayo sa bagay na ito. Ginoong Mayo, paano kung umuwi ka muna? Makasama ka lang sa pamilya mo?" Pinag-isipan ito sandali ni Thomas. "Maghihintay pa ako ng kalahating oras. Pagkatapos, uuwi na ako." "Bakit maghihintay ka pa ng kalahating oras?" Nagkunwari si Thomas na misteryoso at sinabing, "Malalaman mo pagdating ng oras." Sa kabilang banda, sa 33 Metro Garden neighborhood, lahat ng pamilya Hill ay nakaupo sa paligid ng isang mesa na puno ng pagkain at tinatangkilik ang lahat ng masasarap na pagkain. Bilang karagdagan sa pamilya Hill, ang dating kasamahan ni Johnson, dinala din ni Jack ang kanyang anak na babae at manugang na lalaki upang magtipon-tipon sa hapunan. Pareho din silang nasisiyahan sa masarap na pagkain. Ang manugang ni Jack, si Hugo, ay nang sama ng loob mula pa nang siya ay labis na napahiya ni Thomas sa huli nilang pagtitipon. Sa huling oras,
Ginamit ni Thomas ang pagpipinta ni Alberto at ang kanyang kakayahang imbitahan si Gemma para sa isang live na pagganap upang mapahiya siya hanggang sa pakiramdam niya ay namamatay na. Mula sa araw na iyon, naghihintay si Hugo ng isang pagkakataon upang makapaghiganti. Matapos ang mahabang paghihintay, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon para sa okasyon ngayon, ang pagtitipon ng hapunan ng bisperas ng bagong taon. Sa kanyang pagkabigo, si Thomas ay talagang nagtrabaho ng overtime sa kumpanya at hindi siya dumating. Inihanda ni Hugo ang isang bangkos na sarkastikong pahayag para kay Thomas, ngunit naging walang silbi ang lahat. Ito ay tunay na nakakahiya. Nang makita na binaba ni Emma ang tawag sa isang nabigong ekspresyon, alam agad ni Hugo ang kanilang pinag-usapan. Isang masamang ideya ang sumulpat sa kanyang isipan. Kusa namang nilinis ni Hugo ang kanyang lalamunan at sinabi ng may isang mapanunuyang boses, Emma, hindi ba't tumatanggap lamang si Thomas ng sweldong $8,000 sa isang buwan? So, sa isang maliit na sweldo, kailangan niyang mag-overtime sa bisperas ng bagong taon. Hindi ba medyo parang kawawa iyon? Ang asawa niyang si Cecilia ay sumang-ayon, ano ang magagawa niya? Ang lahat ng mga empleyado sa ibaba ay kailangang magtrabaho tulad nito. Kinukuha nila ang pinakamaliit na halaga ng pera at ginagawa ang pinakanakakapagod na trabaho. Kung mas walang silbi ang tao, mas mahirap siyang magtrabaho. Ang bawat isa sa pamilya Hill ay humugat ng mahabang mukha. Nagpatuloy si Hugo sa kanyang pag-atake, sa araw ng pagsisimula ng bagong taon, si Thomas ay kailangang mag-overtime at hindi makakauwi. Sa palagay ko, baka dahil ito sa hindi maayos ang pagsasama nilang mag-asawa at sadya siyang nagtatago. Ang pag-overtime sa kumpanya ay maaaring maging dahilan lamang niya. Sino ang nakakaalam baka nakikipagtalik siya sa labas at lasing buong gabi. Kabanata 370. Kahit na si Hugo ay isang lalaki, ang kanyang mga salita ay talagang nagiging mas masama kaysa sa mga kababaihan kung minsan. Hindi maging komportable si Emma habang pinapakinggan ang mga salitang ito. Hindi siya takot na si Thomas ay may anumang gawain sa labas. Ngunit bilang isang babae, talagang pinili ng kanyang asawa na mag-overtime sa halip na makasama siya sa tabi niya sa bisperas ng bagong taon. Para bang pakiramdam niya ngayon na siya ay nag-iisa. Mas maraming tao, mas tumitindi ang kanyang kalungkutan. Ibinaba ni Emma ang kanyang ulo at sinimulan niyang ailapag ang kanyang mga chopstick at kagatin ang kanyang mga labi. Kahit na siya ay galit, hindi niya alam kung paano palabasin ang kanyang emosyon. Naiwan siya na may maraming kalungkutan sa kanyang puso. Mukha namang nababagabag si Johnson nang makita niyang binubuli ang kanyang anak na babae. Labis siyang hindi nasisiyahan at marubdob na sinabi, Hugo, ano ang sinasabi mo? Si Thomas sa aming pamilya ay matapat at hindi niya inuugnay ang kanyang sarili sa magulong mga relasyon. Talaga, umiti si Jack Johnson, pinapaalala ko lang sa iyo na huwag ibababa ang iyong standards. Lumilitaw na matapat nga si Thomas, ngunit sino ang talagang nakakaalam nito? Maaari pa nga siyang mag-hook up sa isang superstar tulad ni Gemma, paano pa kung sabihin natin mga ordinaryong batang babae? Maaaring sinasabi niya na nagtatrabaho siya ng overtime pero sino ang nakakaalam kung ano talaga ang ginagawa niya? Halos mabaliw si Johnson. Bigla na lang naging kakaiba ang kapaligiran sa paligid ng mesa. Nakita ito ni Hugo bilang isang magandang pagkakataon at kumuha ng isang magandang kahon at inilagay ito sa mesa. Letay, sa bisperas ng bagong taon, nais kong bigyan ka ng regalo. Buksan ito at tingnan kung magugustuhan mo. Originally, ang Reg Along ito ay bubuksan sa harap ni Thomas upang mapahiya siya. Sa kasamaang palad, wala roon si Thomas. Ngunit ito ay hindi mahalaga. Bagaman wala si Thomas, ang asawa, biyanan, at biyanan ni Thomas ay nandoon lahat. Ang pagpapahiya sa kanila ay katumbas na rin ng pagpapahiya kay Thomas. Nais ni Hugo na ilabas ang lahat ng kanyang dating pagkapuot sa pamilya ni Thomas. Kapag bumalik si Thomas at nakita ang wimpy expression ng kanyang pamilya, siya ay mababahala at magagalit. Gayunpaman, wala siyang magawa tungkol dito. Nang maisip niya ito, pakiramdam ni Hugo ay kasiyahan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Siyempre, alam ni Jack kung ano ang nasa isip ng kanyang manugang. Kinuha niya sa kanya ang kahon at binuksan ito. May isang lumang tape na nakahiga sa loob ng kahon. Natigilan ang lahat. Ang tape na ito ay napakatanda, marumi, at punit-punit. Tila isang item ito mula noong huling siglo. Magagamit pa ba ang item na ito? Isa pa, ang item na ito ay halos $4 hanggang $5 lamang bawat kahon.
Nais ba ni Hugo na ibigay ito talaga sa akin bilang regalo? Tumawa si Johnson at sinabi, Hugo, hindi ba kumikita ka ng $1,000,000 taon-taon? Bakit mo binibigyan ng isang lumang tape sa iyong biyenan? Hindi ba't parang masyadong mademo ka naman? Mahinahon din si Jack sa pagsasalita at hindi alam kung ano ang balak ng manugang. Umiti ng kaunti si Hugo at binuksan ang isang mobile app mula sa kanyang mobile phone. Pagkatapos, lumipat siya sa isang channel sa radyo at sinabi, Tay, ipapaalala sa iyo ng tape na ito ang lahat ng iyong magagandang araw dati. Naglalaman ito ng lahat ng iyong mga paboritong kanta. Sa bisperas ng bagong taon, maaari kang mag-click sa anumang kanta na nais mong marinig. Matapos mong mapili ang iyong mga kanta, sisiguraduhin kung na-i-broadcast ang iyong mga kanta sa radio channel. Hindi mo lamang ito maririnig, ngunit ang mga tao mula sa buong bansa ay maririnig din ito. Tay, hayaan ang lahat na italaga ko ang mga pagpapala sa iyo. Si Jack ay nakangiti ng masaya at natutuwa nang malaman ang totoong hangarin ni Hugo. Nilinaw niya ang kanyang lalamunan, kinuha ang tape, at pumili ng isang kanta, Two Butterflies. Napakasikat ng kantang ito noong bata pa ako. Pinapatugtog ito kahit saan sa mga lansangan at mga eskinita. Pinipili ko ang kantang ito dahil gusto ko itong pakinggan. Tumango si Hugo, okay, I am playing this song, The Two Butterflies, for you. Idinagdag ni Hugo, okay, ibo-broadcast ko na ngayon ang kantang ito, Two Butterflies, para sa iyo. Matapos niyang magsalita ay agad niyang tinawag ang tao sa istasyon ng radyo. Wala pang isang minuto na i-broadcast ng radyo ang kanta na dating napakapopular during the good old days. Sa hapagkainan, ang himig ng kanta ay nasa hangin. Nasisiyahan si Jack na pakinggan ang kanta. At pumili siya ng maraming pang mga kanta tulad ng The Last Snow noong 2002, The Mouse Loves the Rice, Pray It Buddha, at iba pang mga kanta upang maalala ang tungkol sa kanyang kabataan. Ang lahat ng mga miyembro ng Pamilya Hill ay nakaupo doon ng hindi maganda habang pinapanood nila ang mga mayabang na mukha ng mga mula sa Pamilya Robinson. Sadyang sinabi ni Hugo kay Emma, siya nga pala, Emma, bakit mag-o-overtame si Thomas sa bisperas ng bagong taon? Hindi ba siyang maghanda ng isang regalo para sa iyo o kay Tio Johnson? Wala. Medyo hindi siya makatuwiran. Si Emma ay inilagay ulit sa isang mahirap na posisyon.